So magandang gabi po mga kasingaw at ito po si Kiateng. So magkukuwentuhan tayo about anxiety and ano ba yung depression, no? So maraming namamatay diyan, maraming nagkakasakit diyan, maraming napaparalyze diyan, maraming nasisiraan ng ulo dahil sa ganyan, dahil sa depression, dahil sa anxiety. So may i-share ako sa inyo, no, baka sakaling magpabago ng mindset nyo about diyan na sa ano na, oh totoo nakakamatayan, ano yan, magkakasakit ka diyan dahil sa ganyan. So, ayan po kasi mga bagay na yan ay nasa isip lang ng tao. No? Kumbaga, sabi nga nung post ng tito ko, happiness is a choice. No? Nasa sa'yo yan eh. Kahit sobrang mabroken heart ka, no, sobrang masaktan ka, nagkaroon ka ng napakalaking pagsubok sa buhay, no, namatayan ka, di ba? Hindi mo matanggap. Nasa sa iyo 'yun kung pipiliin mo na maging ganun ka na lang, di ba? Nasa sa iyo 'yun kung pipiliin mo na magpaka-depress ka na lang sa buhay, di ba? At lagi kang malungkot, no, sobrang stress. Nasa sa iyo naman 'yun eh. Kasi yan kasing mga bagay na yan, hindi naman yan sinasabihin na hindi daw may iwasan. May iwasan po natin yan dahil yan po ay choice. No? Choice lang po natin yan. Pero kung tayo ay talagang naniniwala sa Diyos, sumasampalataya tayo sa Diyos, totoo tayong nakikinig sa Diyos. No? Marami kasi nagsasabi, naniniwala sila sa Diyos, nakikinig sila sa Diyos, sila ay Kristiyano, sumasampalataya sila sa Diyos, pero hindi nakikita sa kanilang pagkatao, hindi nakikita sa klase ng kanilang pamumuhay. Katulad nga nitong mga anxiety, depressions, di ba? Yung stress. Bakit ka may stress? Bakit ka madidepress? Bakit ka malulungkot? Bakit ka magkakaroon ng anxiety? Kung totoo na ikaw ay sumasampalataya sa Diyos. Diba? Dapat yung mga ganong bagay, ibibigay mo na lang sa Diyos. Lord, siguro, ikaw nang bahala. Kasi, na-broken heart ako ng sobra. Nasaktan ako. Iniwan ako ng jowa ko. Diba? O namatayan ako. O nagkaroon ako ng napakabigat na problema na talagang hindi ko matanggap sa sarili ko. Na, Lord, kayo nang bahala sa akin. Diba pwede naman natin gawin yung gano'n? Kung talagang tayo ay tumitiwala sa Diyos, ibibigay niya natin lahat sa Kanya, yung ating mga kabagabagan sa buhay. Sabi nga sa unang Pedro 5:7, sabi sa magandang balita Biblia, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. No? Sabi ng apostol, no, sa unang Pedro, ipagkatiwala daw natin sa Diyos yung lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. No, yung ating mga alalahanin sa buhay. Dahil nagmamalasakit sa atin ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay totoong sumasampalataya sa Diyos, no, naniniwala ka totoong naniniwala ka sa Diyos, totoong naniniwala ka na may Diyos, paniniwalaan mo itong sinabi ng Apostol Pedro. No? Na ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin. No? Sa ang dating Biblia 1905, ang sabi diyan ay kabagabagan. No? Lahat ng kabagabagan natin sa buhay, lahat ng alalahanin natin sa buhay, ipagkatiwala natin, ibigay natin sa Diyos lahat 'yon. Dahil nagmamalasakit sa atin ng Diyos, aalisin sa atin yung mga paghihirap na 'yon. No? Kung yun ay kalooban ng Diyos na alisin sa atin. Alam nyo kasi, yung mga ganyang bagay. Ako po kasi, mula pa nung bata, no, unti-unting nabuo sa aking pagkatao. Dahil na rin siguro, mapag-obserba ako, nagbabasa ako ng Biblia, nakikinig ako sa mga bagay-bagay sa mga tao na nakikita ko, na niobserba ko kasi yung buhay ng mga tao eh. Kasi ako nung araw, nung bata pa, batang lansangan ako.
Saan ako nagpupunta? Nangangalakal, nagtitinda ng balot, nagtitinda ng chicharon, kung ano ang mga tinitinda ko sa kalye, pupunta ako sa mga kamag-anak ko, mangungutang ng pambiling bigas, pambiling ulam, inutusan ako ng nanay ko. So, sobrang hirap ng buhay namin noon. Ganun na, iba't ibang tao yung nakikita ko sa kalye. Kaya, yung isip ko, takbo ng takbo, nade-develop sa mga ganong bagay. Kaya, siguro, lumaki ako na maka-Diyos dahil mula pa pagkabata, lagi kaming walang pera, lagi kaming naghihirap. Wala akong ibang inaasahan. Panginoon, sana po may mapautang ako ng kamag-anak namin, ng tita namin, ng tito namin. Ganon. Sana po mabenta tong balot, maubos ko. Mabenta tong chicharon. So, puro ganon ako. Lagi kong kinakausap yung Diyos. Lagi akong humihingi sa Diyos ng tulong. Kaya, nasanay ako na sa Diyos umaasa. Mula pa pagkabata, nasanay na ako na umaasa ako ng umaasa sa Diyos. So, ganun po yung naging buhay ko. Kaya, kapag nagkakaroon ako ng problema, o mabibigat na suliranin, at meron din magagandang bagay na nangyari sa buhay ko, ang unang-unang kinakausap ko, yung Diyos, ay salamat po Lord. No? Pero hindi lang yun sa magagandang bagay ako nagpapasalamat. Nagpapasalamat din ako kahit may hindi magandang bagay na nangyari sa akin. Bakit? Kasi kung talagang ang isang tao ay tumitiwala sa Diyos, nabubuhay siya na meron siyang ugnayan sa Diyos, lagi siyang magpapasalamat sa Diyos. Lagi niyang iisipin at isa sa puso na lahat na nangyayari sa buhay niya, merong kinalaman ang Diyos doon. Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Kung ikaw ay totoong nakikinig sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, na nabubuhay ka, na alam mo sa sarili mo na nabubuhay kang meron kang tunay na Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay mo, merong kinalaman ang Diyos doon. Hindi yun nangyari ng aksidente lang, hindi nangyari na ganito, ganyan lang. Hindi magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung ang tao na nabubuhay na meron siyang totoong Diyos kumpara doon sa tao sa sanglibutan na ginagawa lang niya yung gusto niya. No? Halimbawa, na-aksidente siya. Bakit? Kasi matigas ang ulo niya, itinakas niya yung motor ng kuya niya. O ginawa niya yung gusto niya para lang mapuntahan yung tropa niya. Ayun, nabangga, nasemplang, na-aksidente. Na-aksidente siya, walang kinalaman ng Diyos doon. Bakit? Kasi ginusto niya yun eh. Ginawa niya yung gusto niya. Walang kasalanan ng Diyos. Na walang kinalaman ng Diyos. O halimbawa naman, makasanglibutan, di ba? Nag-asawa, pinagpilitan na umasawa dun sa merong iba pang asawa naman. Di ba? Merong kasalukuyan na asawa. Yun, na huli sila ng tunay na asawa. Di, yari. May kinalaman ba ang Diyos doon? Ginawa yon sa sarili niyang kagustuhan. Di ba? Yung mga ganyong bagay, kung ikaw ay ginagawa mo lang kung anong gusto mo, no? Kung ano yung gusto ng puso mo, at pumalpang ka, walang kinalaman ng Diyos doon. Pero kung ikaw ay isang tao ng Diyos na nagtitiwala lagi na lahat ng bagay ay ipinapasa Diyos mo, kahit madapa ka dyan, mauntog ka, o may hindi magandang mangyari sa iyo, isipin mo talaga, baka may kalooban ng Diyos na ganito. Pero bihirang-bihirang mangyari sa isang tao ng Diyos ang mapahamak. No, maliban na lang kung kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos na, halimbawa, teka, nalilihis ng landas itong aking anak. Papaluin ko ng kaunti para matigil. So, ganun po yun, no? Yung mga tao ng Diyos, hindi hinahayaan ng Diyos na mapunta sa kasamaan. No, hanggat maaari, puputulan na niya ng sunga yun. Ganun po yun. Kung napahamak ka man at naisip mo agad, ganito po kasi yan eh. Yung tao ng Diyos, kapag napahamak, isipin niya agad yung Diyos ay patawad po, Panginoon. Nagkamali po ako, nagkasala po ako, kaya ako napahamak ng ganito. Pero yung tao ng sanglibutan, pag yun ay napahamak, kung sino-sino pa sisihin nun. Diba?
Diba? Kung ano, nakikipag-away pa yun, makipagtulpo pa yun, kung ano-ano pang gagawin nun sa buhay niya. Kung ano-ano iskandalo gagawin nun sa buhay. So, ganun po yun, no? So, sabi nga sa mga kawikaan, 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. So, yung depression, anxieties, stress, etc. Choice po talaga ng tao yan. No? Kung ikaw ay masayahin ka at pinipili mong laging masaya sa kabila ng mga samot-saring problema sa buhay, unti-unti ka bang mamamatay? Pinili mong maging masaya. Pero kung pinili mong maging malungkot, ang arte-arte mo dyan, konting broken hearted ka, konting magkaroon ka ng problema, nagkakaroon na ako ng depression sa buhay, nagkaka-anxiety na ako. Social, pa-anxiety pang nalalaman. Hindi yun talagang sakit. No, hindi yan talagang sakit na pinili ng tao yun na magpa-udyok siya kay Satanas na sige, ma-stress ka. Isipin mo lahat ng problema. Sinaktan ka ng taong pinakamamahal mo. Ang dami mong problema. Sige, dibdibin mo lahat yan. Sige. Inuudyokan lang yun ng demonyo. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Udyok lang ng demonyo ni Satanas yung mga ganong bagay, yung anxiety, depressions, etc., stress. Udyok lang ni Satanas. Sige, may stress ka. Mag-suicide ka na. Para magkasakit ka. Sige, stressin mo yung sarili mo. Huwag mong piliin maging masaya. Ganon po yun. Sa maniwala kayo sa hindi. Pero kung ang isang tao, sa kabila ng lahat ng napagdaanan niya sa buhay, mas pinipili niya laging magtiwala at maniwala at sumampalataya sa Diyos, may stress ba siya? Madidepress ba siya? O ang tao nakakaranas siya ng kalungkutan. Pero ang isang tunay na tao ng Diyos, na tunay na sumasampalataya sa Diyos, kahit makaranas siya ng kalungkutan sa buhay, hindi niyan pipiliin ma-depress, ma-stress, magka-anxiety. Anxiety na wala. Patay. Ay tanga. Sinayang ang buhay. Imbis na, bakit? Hindi mo ba kayang bumangon? Magpakatatag sa buhay? Para makapaglingkod ka araw-araw sa Diyos. Para mabuhay kang masaya. Magawa mo yung pangarap mo sa buhay. Hindi sasayangin mo lang sa anxiety, depression yung buhay mo. Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay ng tao. No? Kung ang isang tao na tumitiwala sa Diyos, yung totoong tumitiwala at naniniwala sa Diyos, laging nagpapasalamat sa Diyos yun sa lahat ng bagay na mangyari sa buhay niya. Makaranas siya ng kalungkutan, makaranas siya ng hirap, makaranas siya ng masasamang bagay, makasalamuha siya ng masasamang tao, makaranas siya ng magandang bagay, kabutihan, masama o mabuti man ang mangyari sa buhay niya, maganda o pangit man ang mangyari sa buhay niya, lagi niyang ipagpapasalamat sa Diyos yun. Bakit? Ang sabi sa unang Tesalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. No? Sabi, di ba? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Sabi sa 19. No, kasi mamamatay yung ningas ng Espiritu mo. Kapag ka ikaw ay hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Tandaan niyo po, no? Kung nagigets nyo, yung tunay na tao ng Diyos, again, anuman at anuman ang mangyari sa buhay niya, masama man o pangit, no, maganda man o mabuti, lagi yan kakausap sa Diyos. Lagi yang maniniwala at sasampalataya at magpapasalamat sa Diyos. Dahil yon ang nakasulat at iniutos sa banal na kasulatan. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. No? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sana nag-gets nyo itong share ko sa inyo. Itong tinapik natin. Yung mga, again, yung mga depressions, kaartihan lang po yan. Sa totoo lang po, pasensya na doon sa mga masasaktan, sa mga nakakaranas ng ganyan, inisip nila nakakaranas sila ng ganyan, mga nade-depress, na stress, na nagka-anxiety.
Bakit mo pipiliin magkaroon ng ganon? Maging masaya ka. Diba? Buhanin mo yung sarili mo. Magpakatatag ka, magpakalalaki ka. Kahit babae ka, magpakalalaki ka. Yun ang utos ni Kristo. Magpakalalaki tayo sa pananampalataya sa Panginoon. No? At doon, maiisip mo, marirealize mo na ang anxiety, depressions, stress, etc. ay kagagawan lang ng dyablo at udyok ng dyablo, no? Sulsol ng dyablo. Kaya pag ikaw nagpatukso ka, nagpauto ka sa mga ganyan, na-stress ka, na-depress ka, na nag-anxiety ka, na tinatawag ng kaartihan, ibig sabihin, nalinlang ka ng demonyo. So, shout out dito sa top 5 na top engagers, no, sa top fans, no, sa si Merlin Candido, si Clean Rose Carrion, si Jonathan De Jesus, De Juice. Ano ba? De Dios. Jonathan De Dios. Si Angelica Altarejos Albao at si Jeffrey Manabat. So, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na engage, no, pagsuporta sa aking mga pinaggagawa dito sa FB. So, thank you.